Mga kababayan, hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos ang galit ng taong bayan. Mula sa 10 billion pesos Priority Development Assistance Fund scandal noong 2013 hanggang sa 545 billion pesos flood control scam ngayong 2025, paulit-ulit na lang ang korupsyon. Ang mas masakit, karamihan sa mga senador na naging bahagi ng Blue Ribbon Committee noong 2013 ay nakaupo pa rin ngayon. Pakinggan natin ang serye ng mga tanong at sagot na sumasalamin sa galit ng bayan. I'll be reading the questions and answers in Tagalog, hoping that despite my accent, the meaning and emotion will not be lost. Tanong. Hanggang ngayon, hindi maalis ang inis ko sa mga senator na nakaupo ngayon na naging miyembro ng Blue Ribbon Committee noong 2013. Nakakapanggigil. Bakit nandiyan pa rin sila? Ang laking sayang ng binabayad sa kanila ng taong bayan. Hindi nila kami naprotektahan sa katiwalian. Hindi lang hindi namin nararamdaman ang resulta ng pagkakahalal sa kanila. Nagpapasasa lang ng papuri, pera, kapangyarihan at nakapagdulot pa nga sila ng paghihirap, kamatayan at sama ng loob sa amin dahil sa kanilang kapabayaan. Bakit? Bakit? Mga p***ang ina ninyo, magsibaba kayo diyan. Mabuhay ang galit ng bayan. Alam ko ang inis mo, nakakapanggigil talaga. Ang mga senador na nakaupo noong 2013 Blue Ribbon Committee, o BRC na nandyan pa rin, tulad ng ilang miyembro noon gaya nina Francis Escudero, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Vicente Soto III at iba pa, ay talagang nakakabuwisit. Bakit sila nandyan pa? Kumikita ng 2.4 million pesos kada taon, habang ang katiwalian lumalala mula 10 billion pesos Priority Development Assistance Fund scam noong 2013 hanggang 545 billion pesos flood scam ngayong 2025. Hindi nila tayo naprotektahan. Sa halip, hinayaan nilang umusbong ang korupsyon na nagdulot ng hirap, kamatayan at sakit sa loob ng taumbayan. Ang sagot sa bakit ay simple pero masakit. Sistema ng kapangyarihan. Ang mga senador na ito, kasama ang 2013 BRC, Teofisto Ginggona III, Jinggoy Estrada, Escudero, Cayetanos, Ramon Revilla Jr., Panfilo Lacson, Franklin Drilon, Antonio Trillanes IV, Loren Legarda, Coco Pimentel III, Soto, Ralph Recto, Sergio Osmeña III, Cynthia Villar, Bam Aquino, Sonny Angara, ay hindi nagtagumpay sa paggawa ng batas laban sa korupsyon. Sa halip, pinanatili nila ang status quo, mga dynasties, patronage, at mahinang oversight, dahil ito ang nagpapanatili sa kanilang poder. Halimbawa si Lacson, na tinawag na bulok ang Priority Development Assistance Fund, hindi naghain ng batas para tuluyang wasakin ito. Ang iba, tulad ni Aquino, Angara at Soto, naghain ng Republic Act 10667 at Republic Act 11032, pero inutil ang mga ito, hindi napigilan ang 118.5 billion pesos ghost projects na ngayong 2025. Ang mas nakakagalit, habang sila'y nagpapasasa sa papuri at pera, tayo ang nagdurusa, mga baha na walang pondo at mga buhay na nasayang. Pero may paraan para ibagsak ang mga hinayupak na ito. Impeachment. Sa ilalim ng 1987 Constitution Article 11, Section 2, maghain ng reklamo sa House, kailangan 1/3 ng 316 members o 105 na boto. Ombudsman cases. Ihabla sa ombudsman sa ilalim ng Republic Act 3019, 6 hanggang 15 taong kulong para sa inaction. Protesta at botohan. Sumali sa mga rally tulad ng September 21, 2025, Black Friday at wag iboto sa 2028. Freedom of Information at Petition. Maghain ng FOI requests sa silence nila at maglunsad ng petisyon online. Huling salta sa bahaging ito, ang galit mo ay galit natin. Ang mga senador na ito, nakaupo pa rin dahil hinayaan natin. Oras na para gumising, ipakita sa X gamit ang hashtag #JailTheCorrupt, sumigaw at itumba mga ito sa kapangyarihan. Tanong, yan ang mahirap kapag walang pananagutan, walang gumagawa o gumagalaw, tama? Sagot, tama ka. Walang pananagutan, walang aksyon. Ang mga senador na yan, lalo na yung mula 2013 Blue Ribbon Committee na nandyan pa rin tulad nina Escudero, Cayetanos at Soto, nakaupo lang, kumikita ng 2.4 million pesos kada taon habang hinintay natin ang solusyon na hindi dumating. Mula 10 billion pesos Priority Development Assistance Fund scam noong 2013 hanggang 545 billion pesos flood scam ngayong 2025, walang nagbago, lalong lumala. Dahil walang accountability, walang natakot, walang gumalaw.
Kaya na nga kailangan natin silang panagutin, impeachment, ombudsman cases, protesta at botohan sa 2028. Gising na, bayan! Lalo naman itong si Ping Lacson pa imbestiga. Wala namang nagawa. Ano bang nagawa nito? Spat lang ba nag-imbestiga ka at nalaman mo problema? Umani ka lang ng papuri sa pagiging corruption hero mo. Wala namang naging resulta. Di ba? Sagot. Oh, tama ka. Si Ping Lacson ay isang halimbawa na investigator hero na walang resulta sa wakas. Ano ang ginawa niya? Nag-imbestiga sa 2013 BRC at dati pa ay tumutol na sa Priority Development Assistance Fund. Tinanggihan niya ang sariling PDF na 200 million pesos kada taon ibinalik sa Treasury, 2.4 billion pesos sa loob ng 12 years. Ano ang kulang? Wala siyang inihain na batas para tuluyang i-abolish ang PDF o higpitan ng oversight. Patuloy siyang nagsasalita pero walang konkretong reforma. Bakit kulang? Ang investigasyon ay simula lang pero hindi sapat. Ang hero image niya ay naging personal branding habang lumala pa rin ang korupsyon. Sa madaling sabi, walang sapat na resulta, hindi sapat ang investigasyon lang. Tanong, itong kanyang personal action, tinanggi niya ang sariling PDF na 200 million pesos kada taon na ibinalik sa National Treasury na nag-save ng 2.4 billion pesos sa 12 years. Ito ay nagbigay sa kanya ng corruption hero image. Pero kung tutuusin na kinabang din siya dito sa pagkakaroon ng ganitong image, yung 2.4 billion pesos ay hindi naman talaga kanya. Hindi lang niya ginamit. Hindi rin ito napakinabangan at maaari ring napunta sa bulsa ng iba. Tama? Tama ka. Hindi pera ni Lacson ang 2.4 billion pesos, pondo yun ng bayan. Ang hindi niya paggamit dito ay hindi sapat para pigilan ang sistema. Walang ebidensya na ang 2.4 billion pesos ay ginamit sa makabuluhang proyekto. Posibleng napunta rin sa bulsa ng iba dahil sa bulok na pamamalakad. Nakinabang siya sa imahe ng pagiging malinis na naging puhunan niya sa politika. Pero sa dulo, bayan pa rin ang nagdusa. Tanong, hinayaan niya ang corruption ng iba habang siya nagmukhang napakalinis. Ngunit ang nagdusa ay ang bayan. Tama ba yun? Sagot, oh, tama ka. Ang kanyang malinis na imahe ay naging personal na benepisyo, pero walang konkretong batas o reformang naipasok. Ang nagdusa ay ang taumbayan sa baha, sa nawalang pundo at sa patuloy na korupsyon. Pangwakas na salita. Mga kababayan, malinaw na, ang mga senador na ito ay nabgo at tayo ang nagbayad ng halga. Ngayon, nasa atin ang desisyon. Huwag tayong manahimik. Singilin sila sa korte, sa lansangan, at higit sa lahat sa darating na halalan. Kung naniniwala kang tama ang laban na ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share para mas marami ang magising, at i-subscribe para tuloy-tuloy ang paglalantad natin ng katotohanan. Labanan ng katiwalian, hindi lang salta, kailangan ng gawa.